Bago po tayo magsimula sa kwento natin sa araw na ito, invite ko lang po kayo na mag-subscribe at bumisita sa ating pinakabagong channel, ang Motopol. Adventure vlogs po ang gagawin natin doon. Kasama ang ating motor, pupunta tayo sa mga magagandang lugar, kakain ng mga masasarap na pagkain, at gagawa ng mga hindi natin masyadong ginagawa. Samahan niyo po ako magdakbay, ma-amaze, mamangha sa ganda ng ating bansa. Kaya muli, ini-invite ko po kayo mag-subscribe sa bago nating channel, ang Motopol. Uploaded na po yung pinakauna nating episode doon, kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Subscribe na po at kita-kits po tayo doon. Maraming salamat po. Hello Sir Paul, Edgardo nga pala. Share ko lang tong experience ko na nangyari sa may Cainta, Rizal. Construction worker po ako noon. Marami na ako nagawang bahay, building, tulay at kung ano-ano pang mga infrastruktura. Kabilang ako sa isang grupo ng mga construction worker noon na pinamumunuan ng isang porma na tatawagin na lang po natin sa pangalang Ryan. Pagura ng trabaho, minsan malalayo pa, tapos hindi ka pa makakauwi ng matagal na panahon sa pamilya mo pero sulit ang bayad. Maganda kasi ang pinapasukang kumpanya ni Foreman Ryan at syempre kabilang na rin kami doon. Para kaming subcon kung tawagin o kontraktor kung tinatawag ba nila. Wala man kaming benepisyo, hindi man nahuhulugan yung mga benefits namin noon, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at kung ano-ano pa. Buong-buong pera naman po ang naibabayad sa amin. Tapos malaki rin yung mga bonus. Mabait kasing engineer namin. Kaya talagang gaganahan ka sa pagtatrabaho sa kanila. Isang araw po noon, kinausap kami ni Foreman Ryan. Kami ng mga kagrupo ko. Meron daw kaming trabaho sa may Cainta, Rizal. Siyempre pumayag kami kaagad. Maganda at malaki ang project. Bahay daw ito ng isang mayamang politiko doon. 3-story house, malawak, tapos may swimming pool pa. Tapos in development pa na exclusive subdivision yun. Pero wala pang masyadong mga bakod, kaya open space pa talaga. Doon daw kami titira ng ilang mga buwan hanggang sa matapos ang aming trabaho. At pwede rin naman daw kami mag-uwian kapag walang pasok. Nasa amin na yun basta pamasahe na lang din daw namin. Agad-agad ay nagpaalam ako sa pamilya ko. Wala namang kaso sa kanila kasi trabaho yun eh. Meron din naman ako motorsiklo noon na magagamit ko para uwian kapag day off. At sa bandang Laguna lang naman kami kaya kahit papaano, hindi naman po masyadong malayo. Kung tutuusin, pwede nga ako mag-uwian eh. Kaso sayang din kasi sa pamasahe, pati pagod, kaya tiis-tiis na lang. Fast forward po. Pagdating po namin sa nasabing site, agad na po naming sinimulan ng project. Maganda, pero komplikado po. Pero nandun naman po sila Foreman eh. Nandoon din po si engineer. Nakabantay palagi kaya hindi ka talaga mamomroblema. Pero pagkatapos po ng isang linggo, nagkaroon po ng emergency itong si Foreman Ryan. Ang sabi niya, kailangan niya raw asikasuhin yung misis niyang buntis. Kasi muntik daw itong makunan. Wala daw itong kasama sa bahay. Tapos bata pa ang mga anak niya. Naiintindihan naman namin ang kanyang sitwasyon. Kaya ang naging resolba, kailangan niya maghanap ng panibagong foreman para matapos yung project na yun o kaya hanggang sa mga anak yung misis niya. Heto pong si engineer, merong nirekomenda na isang foreman. Umayag naman kaagad si Foreman Ryan noon na yung mga tao ko doon muna magre-report sa bagong foreman. At yung foreman po na iyon, tawagin na lang po natin sa pangalang Foreman Igme. Bisaya po si Foreman Igme. Nagmula pa raw ito sa Bacolod. Kakilala raw ito ni engineer. Nakasama niya na raw ito sa maraming trabaho. Lalo na yung mga trabaho niya raw doon sa may Kabisayaan. Tinanggap po namin siya ng mga kasamahan ko dahil una sa lahat, wala naman kaming pagpipilian eh. Sa mga unang araw po, nakita kaagad namin ang galing niya. Halos kasing galing niya rin si Foreman Ryan.
Magaling siyang magturo at alam niya ang mga tamang gawin. May mga alam din siya na hindi alam ni Foreman Ryan. Strikto siya. Bihirang ngumiti. Hindi nga ata eh. Bihira din siya makipag-usap sa amin. Kakausapin niya lang kami kapag tungkol sa trabaho. Kapag tungkol lang sa ginagawa namin yung pag-uusapan. Ganun pa man wala naman siyang ipinapakitang masama o mali sa amin. Lumipas po ang mga panahon. Patuloy lang po kami sa paggawa doon sa project namin. Si Foreman Igme, hindi pa rin po namin makapalagayan ng loob. Sa trabaho wala kang masasabi. Pero pagdating sa, kumbaga, nagpapahinga na kami doon sa barracks namin, hindi namin siya makausap. Tahimik lang siya. Ni sa pagkain nga, hindi rin siya sumasabay sa amin eh. Kukuha lang yan ng makakain, mag-aalok ng bahagya, tapos pupunta na siya doon sa higaan niya. Kakain, magbabasa ng libro, tapos matutulog. Ganun lang siya. Nahihiya naman kaming i-approach siya kasi hindi talaga namin siya magamay. Ganoon pa man binabaliwala na lang namin. Basta importante wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Lumipas po ang mga araw. Isang gabi, nagulat na lang kami sa sigaw ng isa sa mga kasamahan kong construction worker. Sabay-sabay kaming napabangon noon at pagkita namin sa kanya, duguan na po siya. Pagkita namin sa kanyang liig, meron parang kumagat. Kinagat ako! May kumagat sa akin! Lumabas siya! Bukas ang pinto, tapos narinig namin na may tumakbo. Siyempre kung sino man yun eh. Dapat mahuli, dapat malaman namin kung sino. Kaya nagtakbuhan kami. Kanya-kanya kaming dala ng pamalo, tubo, 2x2, bakal at kung ano-ano pa. Hinabol namin ng tumakbo. Open field yun. Tapos yung pwesto pa ng bahay yung likod, kagubatan. Hanggang sa nagulat na lang kami nang nauna sa pagtakmo si Foreman Igme. May dala-dala siyang isang maliit na kutsilyo, tapos isang libro. Yun yung librong palagi niyang basa-basa. Hindi na ako nagtanong pa kasi nasa aktong humahabol kami. Maya-maya, mas lumalakas ang pagdinig namin sa tumatakbo. May hingal ito na kakaiba. May ungol din na parabang malalim na nagmumula sa isang nilalang. At maya-maya, napahinto kami kasi huminto si Foreman Igme sa harapan namin at sa harap niya may isang nilalang. Hindi pa namin ito nakita ng malinaw pero nang nawala ang mga ulap at suminag ang liwanag ng buwan, kitang-kita namin ang itsura niya. Tao siya pero hubot-hubad. Maitim ang kanyang mga balat at ang kanyang mukha parang aso. May pangil at mga ngipi na malalaki at mahahaba. Matatalim din ang kanyang mga kuko sa kamay at sa paa. Mabalahibo rin ang ibang parte ng kanyang katawan at ang kanyang bibig. May mga dugo na sigurado ako nagmula sa kasamahan namin. Hayop ka! Aswang! Narinig kong nagsalita si Foreman Igme. Walang ano-ano, sinugod niya po ang nilalang. Kami naman na mga kasamahan ko hindi nakagalaw. Nakakatakot kasi talaga ang nilalang. Sumugod din naman yung aswang. Naglaban si Foreman pati yung aswang para kaming nanonood ng aksyon na pelikula noon, Sir Paul. Hindi ko akalain na magaling pala makipaglaban si Foreman Igme gamit ang kanyang sandata, yung maliit na kutsilyo. Ilang ulit niyang natamaan ng aswang at napuruhan niya ito. Sugat-sugat ang aswang, samantala si Foreman Igme hindi natatamaan, naiilagan o nasasangga niya ang mga atake ng aswang. Hanggang sa maya-maya, habang nanghihina at umiika-ika na ang aswang, binukulat ni Foreman Igme ang kanyang libro at nagbasa siya ng mga kataga dito na hindi namin maintindihan. At kasabay noon, halos mabaliw ang aswang sa sakit kahit hindi naman siya ginagalaw ni Foreman Igme. At maya-maya lamang, nawala ng malay ang aswang at kinuha na yung pagkakataon ni Foreman Igme para patayin. Pagkapatay niya sa aswang, kita po namin na nagliyab ito. Tinupok po ng kulay asul na apoy ang kanyang katawan at mabilis pong naging abo at tinangay ng malakas na hangin. Samantala tumakbo naman si Foreman Igme pabalik ng barracks namin.
Sumunod kami sa kanya at nagulat ako sa eksenang inabutan namin. Yung sugat sa liig nung katrabaho namin, lumalala, mabilis parang nabubulok. Agad naman nagritual si Foreman Igme, dasal na nagmula doon sa libro. Tapos kitang-kita namin parang magic, yung pagkabulok at pagkanana, nawala, naging normal na lamang ito na sugat. Doon po namin nalaman na si Foreman Igme, may lahi daw na albularyo, mga lihitimong albularyo na nagmula sa Bacolod. Niligtas niya ang katrabaho ko at mula noon, naging kaklose na rin po namin siya. Hanggang sa bumalik si Foreman Ryan, naging dalawa na tuloy ang forma namin. Hindi nga makapaniwala si Foreman Ryan sa mga kwento namin pero nang sabihin ni engineer na alam niya raw na albularyo ito si Foreman Igme, doon na siya naniwala. Mula noon, Sir Paul, naging katrabaho na rin po namin si Foreman Igme at si Foreman Ryan na magkasabay. Kasi mas malalaking trabaho na po ang natatanggap namin. At mula rin po noon, naging kaklose na rin po namin si Mang Igme. Mabait siya. Palatawa rin pala. Nahihiya lang daw talaga siya noong una kasi Bisaya nga raw siya. Pero ganun pa man, kahit papaano, naging matalik na din namin siyang kaibigan. Dito na lang po, Sir Paul. Sana nagustuhan nyo.